So, hello. Ayan, eto na naman tayo sa chiffon serye. Chiffon? Medyo hindi na tayo malat today. Oo, medyo na lang. Very, na lang, mga 2% na lang. 2%. So, syempre, ginagawa pa rin natin. Gagawa tayo ng chiffon serye. Mahirapan pa. Oo, chiffon serye. Gagamitin natin lahat ng flavor ng emulko. Diba? Tapos na tayo sa pistachio kahapon. Ngayon, red velvet naman. Actually, yung anak ko talaga nagre-request nito. Ang hilig niya dito, nakakaubos talaga ng isang loaf. Oo. Gustong-gusto niya yan. Hindi siya mahilig sa mga breads kasi na may mga icing, may mga filling, mga ganon. Gusto niya yung plain na ganito, parang mamun lang. Yung kahapon niya parang hindi niya masyadong bet. Kasi medyo yung pistachio kasi medyo may pagka-matcha. Siyempre, yung pistachio wala naman lasa yun. Unless na lang yung mga pistachio spread or cream na. Siyempre yun, meron ng kasamang sugar. Pero yung kahapon medyo earthy ang parang may pagka-matcha din ng flavor. Alam mo yung ganon. Yun. So, pero naubos siya naman. Halos makaisang loaf din siya. Kunwari pa ayaw. Pero masarap yan. Kung mahilig kayo sa mga ganon, actually, ito naman more on flavor lang naman siya. Pero huwag kayo maghahanap ng pistachio na ka-type ha. Kasi wala siya noon. Wala siyang pistachio spread. Okay, pag-order kayo noon, parang mamun lang siya yon. Very light chiffon cake na perfect sa coffee. Yan, lalo na kung hindi kayo mahilig sa matamis. Ganon lang ang atake ng mga chiffon natin, di ba? Pero wag ka, napakasarap. Lalo na kung lalagyan mo ng icing at frosting, di ba? Pero tayo okay na tayo ng ganon eh. Yun lang sapat na. Syempre, basta gamit natin ng emulko. Gamit natin ng mga emulko natin, di ba? Syempre, kasama dyan yung ACC natin na chiffon oil. Nakakadagdag talaga yan. Tandem, diba? So, ayan. Naubusan ako ng evap. So, ang ginamit ko na lang, kung makita nyo kanina, ginamit ko na lang fresh milk. So, konti lang naman ang kinailangan ko doon. Pwede na rin yun. Nagbago man taste? Hindi. Same pa rin naman. Yung sarap, ganun pa rin. Basta kasama natin sa emulko. Red velvet naman tayo ngayon. So, ayan. Kung makikita nyo, binuksan ko na rin yung bago kong chiffon oil kasi naubos na dahil gamit na gamit. So kakarating lang yan. Check out na naman natin, diba? So mix lang tayo niyan. Syempre, ayan, gamit ang ating red velvet emulko. Yan yung pang-enhance ng flavor, diba? Oh, ang ganda ng kulay, diba? Red na red. Pero naglagay ako ng konting cocoa powder. Konti lang naman para medyo mas darken yung pagka-red niya. Medyo light na pagka-dark lang naman. Usually si red velvet naman, hindi naman siya as in lasang red. Hindi man natin di ba? Hindi naman natin malalasahan yung gano'n. Usually kaya siya naging red velvet because of the color. Wow, because of the color. Kaya tinawag siya red velvet. Hindi naman siya pwede maging brown velvet kasi hindi siya color brown. So, usually color lang naman siya. Pero nagpapasarap talaga dyan is yung cream cheese frosting. Yun yung perfect combination. Pero sa chiffon, hindi na kailangan. Yan lang, sapat na. Wow! Gusto mo yun? Emulko, at saka ACC. Achievers. Paggalawin nyo naman ng bote. Hindi baso eh. Hindi baso kasi lahat sila nasa bote. Sa plastic bottle. Paano mo gusto nyo naman paggalawin? Hello? Wow! Tumawag. O, diba? At least may chiffon stereo tayo. Lahat ng flavor gagamitin natin. Actually, ang mas gamit naman talaga is yung ube natin. Yun talaga ubos lagi. Yun talaga yung best seller natin. Ube. Syempre yung vanilla flavoring pa rin. Plus, ano pa ba? Yung ginagamit ko. Yun, ube. Pinaka talaga ube. Tsaka yan. Pistachio, red velvet. Chocolate yan. Magamit yan. Gamit yung mga yan. Pero more on ube talaga yung Pero ito, request na ng John Akis ko. Actually, kakabili ko rin din yan. Magkasabay sila na pistachio. Parang yun lang ulit ako gumawa ng red velvet. So, ayan. Mix pa rin, cut and fold. Huwag nyo kakalimutan palagi yan. Cut and fold method. Para hindi mabagsak yung egg whites nyo. At the same time, yung iyong chiffon ay hindi bumagsak. Okay. Hindi siya yung parang may lalim ng konti. Sa ibang side, may matigas. Ganun. Always yan. Cut and fold method pagdating sa chiffon. So, lipat na naman. Alam mo, ang tagal-tagal ko na meron kasi ako malaking bowl na stainless. Hindi ko alam kung saan napunta. Oo. Kaya yan. Ewan ko din, bakit ako nagtsatsagaan dyan sa maliit na yan? Hindi ko din alam. Pero minsan may ganun tayo ugali, no? Yung kahit pwede naman tayong bumili. Ewan ko ba't yung nga ba ako bumibili?
Hindi ko din alam eh. So, ang ginamit ko, yung loaf pa rin na size 8. Sabi ko, para madali lang slice. Alam mo na. Yan. Lipat natin. So, syempre, bake pa rin natin yan sa 170 degrees Celsius. For 40 to 50 minutes. Yan, binake ko for 50 minutes kasi mas marami yung butter kaysa kahapon. Kaya makikita nyo, putok na putok yun mamaya. Punong-puno siya. Kaya medyo nahirapan akong tanggalin. Pero okay lang naman. So, itak nyo lang yung itak. Itap-tap nyo lang.